Totoo. Malala na po talaga ang yung tinatawag na pambabalahura, yung kawalang hiyaan netong isang ito, netong si Glenn Chong sa nasa Malacanang. Ako'y kakamping pa rin hanggang ngayon. Pero dahil elected si PBBM ng mga kababayan natin, natural lamang na irespeto natin. Natural lamang na, o sabihin na natin, wala na naman tayong magagawa kundi suportahan na lang. Siguro kung dumating yung punto nga na dapat tayong magsalita ng todo-todo na sa mga programa at sa mga patakaran na itong nasa Malacanang ngayon na hindi angkop, na hindi para sa mga kababayan natin, taliwas sa prinsipyo natin, siguro magsasalita naman tayo. Pero yung mga katulad na ito, malala po talagang mambalahura etong si Glenn Chong. Balik na naman po sila ngayon doon sa issue ng hair follicle test. Yung issue na kuno ay bangag at adik nga ang nasa Malacanang. Ang dami kasing hindi umobra dyan na mga gawa-gawa nilang issue. Kahit po yung blank items kuno sa bicameral report na isinampa o na sumampa ng petition sa Supreme Court nga itong ilang kaalyado ni Digong, mapapahiya lang daw kasi yung mga yan. So ngayon, balik sila doon sa unang issue nila. At napakarami pang ibang issue pero babalik at babalik sila sa issue ng pagiging bangag at pulveronic nga daw na itong si Marcos Jr. at pagiging adik. Ang lala ng mga post na itong si Glenn Chong. Sana nga wala na silang puwang sa social media. Kasi tayo, or yung iba na nagkikriticize din kay Duterte, hindi ganito kalala Hindi sila nagpapakababa ng ganito. Ang masaklap dyan, lawyer pa etong isang ito, pero yung kanyang mga post ay puro hate at pagmamarunong. So bakit nananatiling lawyer yung mga katulad na ito? Sabi niya, a drug addict and an election cheat like Marcos Jr. is expectedly unable to uphold the values demanded of him by the Constitution. So totoo na dapat may gawin na dito ang NBI at ang Presidential Communications Office sa ginagawang ito ng mga katulad ni Glenn Chong. Bobong Marcos talaga. Mahina ang utak. Yung lahat na lang, below the belt na po talaga. Lahat na talaga. Dumating tayo sa punto na binabanatan din yung madalas ay sinasabi kong pulangaw vloggers dati. Pero hindi tayo dumating sa punto na ganito. Siguro doon sa noong panahon ng eleksyon, meron tayong mga banat, totoo yan. Pero eto malala, itong mga ganitong banat. Unfortunately, a drug addict like Marcos Jr. Yan. So eto po ay pinaniniwalaan ng mga supporters nila ng mga uto-uto rin. So yun yung masaklap kasi nagiging culture na talaga itong kasinungalingan na ito. So ulitin ko balik hair follicle test issue na naman itong mga ito. Hindi naman uobra yan. Dahil totoo naman, wala naman kasing requirement sa isang presidente halimbawa na mag-undergo sa hair follicle test. Sa dami ng issue ng ating bayan, yan pa talaga ang papatulan ng presidente. Ang cheap nyo po. Wala ngang bangag, sobrang under the science din daw. Or wala daw bayag. Sobrang under the saya din daw etong si PBBM ni Lisa Araneta Marcos. Strong moral principles pa kaya daw ang meron. So ito daw yung totoong walang values of accountability dahil ayaw magpa-drug or hair follicle test etong si Marcos Jr. Yan ang bulalas. Yan ang malalang banat na itong si Glenn Chong. Pero talaga palang may pinaghuhugutan etong mga ito. Nagalit. Bakit ikamo? Balita namin kaya ganyan malala siraan na itong si Glenn Chong daw, si PBBM ay dahil hindi daw natupad yung ambisyon nga na itong si Glenn Chong na maging COMELEC chairman. Ayun naman pala, ayun naman ay given na. Yan naman talaga ang bottom line na itong mga ito. Lahat ng yan, dati ay mga supporters ni PBBM, walang nahita, walang posesyon na ibinigay sa gobyerno. Okay, walang nakinabang siguro in the first place. Pero yung mga gusto nila ay hindi nila nakuha. Kaya eto ngayon sila, todo terada,
At umaasa na naman sa posibleng susunod na presidente na sila ay mabibigyan. Sakali lang na maging presidente sa Sara Duterte at wala ding mapala itong mga ito, sigurado, babanat at babanatan din yan itong kanilang ipinagtatanggol ngayon na si Tambalostay. Pero wala, I doubt na magiging presidente itong kanilang manok ngayon. Good luck.